Hello guys, good afternoon. So kasama natin ngayon si Mayon, ang ating isa natin siyang farm cats dito sa farm. So isa lang siya sa mga pusa natin dito sa farm. Meron tayong 4 na pusa. Si Tofu, si Apo, si Stewie, tsaka si Mayon. So madami tayong pusa dito sa farm. Yun nga, para syempre protection na rin sa atin para do sa mga sa mga ahas na kung saan man, or kung meron mga ahas dito. Pero sa 3 months namin or 2 months namin dito sa farm, wala naman kaming na experience na ahas. Merong mga ahas dito, yung ahas tulog na tinatawag, or yung kulay brown na malilit, ganito lang kalaki, na kumakain sila ng mga daga. So nasa farm tayo ngayon, or nasa greenhouse tayo ngayon. Update ko kayo kung ano na yung mga nakatanim dito at ano na yung ina-harvest natin. So tara, samahan nyo ako. So ayun guys, update sa ating mini farm. So nandito tayo ngayon sa harap ng farmhouse natin. So ito yung farmhouse natin. Yun. So yung mga halaman dyan ay maganda na. So last upload natin katatanim lang, kaya medyo wala pang masyadong buhay. So meron tayong mga halaman dyan, yung mga landscape natin. Tapos ito yung bago. So nag-set up tayo ng tambayan tuwing gabi. So nagla-landscape tayo kasalukuyan dito para magiging background natin. Para kapag kapag lumago yung mga dahon, ay maganda yung dito, tanawin natin dito. So yung sa side na yon, yung mga nakikita nyo, ayan, sa mga nagtatanong, ayan ang update sa rabbit tree natin. Linipat na natin dito. Hindi sila ganun, or hindi ganun kalaki tulad nung dati na rabbit tree natin, pero at least na makakapag-umpisa tayo ulit sa rabbitan. So mamaya isama ko kayo dyan, pero dito muna tayo sa ating garden. Update ko kayo sa ating mga pananim na update sa YouTube. Pero mas active ako ngayon sa TikTok, tsaka sa Facebook Reels. So sa TikTok, search nyo ako Baleni Abe. So ipa-flash ko dito. Tapos sa Facebook, syempre yung Facebook ko is Abraham G. Ganya Jr. Ipa-flash ko din dito kung gusto nyo akong i-follow doon. So mas updated, mas nag-upload ako ngayon dun sa mga dalawang platform na yun. So dito, ayan yung mga lemongrass natin tsaka mga pinya. Medyo gumaganda na, nakaka-survive na sila sa init, or nakakapag-adjust na sila. Ngayon, meron tayong ginagawang balag dito, or trellis. So meron tayong ampalaya, nakatanim na ampalaya. Tapos dito meron tayong mga sigarilyas. Tapos ito Baguio beans to, Baguio beans. Tapos sitaw. Tapos doon patola. Yan, patola. Tapos upo. So ito yung balag niya, malaking balag para sa upo. Tapos yung mga mais natin, so malalaki na yung mga mais natin. Yan. Tapos mga kamote na tinatalok. Tapos ito mga tira na lang to, tira na hinarvest. So pechay. Tapos mga mustasa natin ang lalaki. So bukas ma-harvest na tong mga mustasa na to. Iuwi natin dun sa bahay namin sa baryo, kung saan ako nag-aalaga dati ng rabbit. So iuwi natin sa ating nanay. So ito yung mga bok choy natin. Although tira-tira na lang to. Yan, mga bok choy. Tapos mga talong natin, yan, mga natin, mga ornamental flowers natin. So may mga purpose yan, baka nagtatanim tayo ng mga bulaklak dito sa garden. So talong. Yan, tapos dito upland kangkong. Ayan, mga upland kangkong natin. Tapos ito yung red sitaw. Ayan, meron tayo red sitaw dito. Tapos marigold, kung baka tayo nagtatanim ng marigold, alam nyo naman ang mga marigold ay insect repellent, or nagtataboy sila ng mga insekto sa ating mga garden. So ang marigold ay companion, plant siya, na kung saan nagbe-benefit yung mga gulay natin. So pwede rin siyang kainin, pwede siyang gawing tsaa, at pwede siyang gawing salad. So kinakain ng marigold. So yun. Tapos may mga pechay pa dyan. Tapos kangkong. Tapos mga talong na may mga bunga na. So hopefully mamunga sila ng madami, madaming bunga. Ayan. Tapos dito meron tayong mga pala dito. Meron tayong mga red radish. Ayan. Ito yung mga red radish natin. Ayun.
Madami yan. Ayan. Mga red radish. Ayan, mga red radish natin. Tapos, eto. Mga ano tayo, mga sili natin. Ayan, namumunga na. Tapos mga marigold. Tapos mga mustasa na iuwi nga natin sa baryo bukas. Harvest na natin to. Tapos eto mga talong. Ayan, mga talong yan. Talong. Ayan. Tapos mga ano, mga okra na pinrun ko. Ayan, pruning para gumanda sila. Ayan, dito siya gagapang. So ginawa nating balag. So ayun yung kabuuan ng mga gulay natin. Tapos ito yung ating greenhouse. Yan. Although hindi pa tayo nakapag-start sa hydroponics dahil nga medyo inaaral pa talaga natin yung hydroponics. Ito yung mga tanim natin ngayon. So ito mga spring onion, ito cherry tomato to. Tapos mga rosemary, mint, tas rosemary. Tapos ito yung mga pipino natin. Ang mga pipino natin ay iba't ibang gulang or edad para syempre kapag na-harvest natin yung mga magugulang na, meron tayo susunod, tapos meron tayo susunod. Kaya pansin nyo, magkakaiba yung kanilang mga size. Para hindi sabay-sabay ang pamumunga nila. Hindi tayo magkakaroon ng oversupply dahil yung mga pipino dito ay pang sariling konsumo lang natin or binibigay natin sa mga kamag-anak natin or kapatid. So eto sila. So ay mga pipino, mamaya natin pag-usapan yung mga pipino. Ito yung mga natin, ito yung mga pinapadami nating mga herbs, Meron tayong rosemary dito, ang bango ng rosemary. Ayan, rosemary, meron tayong mint, Meron tayong mint, tapos meron tayong project dito na recycle natin yung mga pinagamitan natin ng karton ng mga gatas, tapos tinamnan natin ng mga gulay. Tapos nandito yung mga natin, Madre de Agua. Tapos meron tayong dito. Meron tayong pinapadaming lavender. So lavender yan. Tapos ito yung ating mulberry. Ito may bunga. Kunin natin. Ayan, nadurog. Ito. Ayan. Tamis. So pwedeng kainin na diretso, kasi hindi naman tayo gumagamit ng mga chemicals dito. So eto, mais, sweet corn, tapos singkamas, basil, ayan mga basil natin. Tapos eto sweet basil. Tapos eto yung bok choy na itatransplant na natin at kailangan na natin i-transplant. Tapos mga papaya meron tayo dyan. Ayan, papaya. May mga papaya tayong tanim na itatanim natin dun sa ating bakod. Tapos dito, ayan, mga pot natin, Inaaral natin magtanim ng herbs dito sa mga pot, May nakapunla ako ng parsley, Italian parsley, ayan. Galing sa Ramgo seed. So eto rin. Ito naman ay kale, galing sa same company, Ramgo seeds. May mga tumutubo na, kanina may nakita ako. So 3 araw silang napunla. Saan yung tumutubo? Hanapin natin. Ayan, may mga tumutubo na. Hopefully magtuloy-tuloy. Ayan. So morning and afternoon ang ating pagdidilig sa kanila. Tapos ito yung mga natin, mga Thai basil natin na soon magiging for sale. Mga yan, mga certified seeds. Tapos meron tayo dito mga marigold. So itong mga marigold ay mga certified seeds din, galing sa buto na binili natin. Tapos meron tayo ditong cherry tomato na ililipat natin yan. Tapos meron tayo ditong bok choy nga. Tapos ito may mga tayo dito. May mga lettuce. Ayan, ililipat din natin mga lettuce na yan. Ayan, mga lettuce. Ayan, ililipat natin sa pot. Guys, dumako na tayo sa ating mga cucumber or mga pipino. Ito yung mga pipino natin, Ayan sila. Ang lalaki yung mga bunga. Japanese cucumber pala to, Hindi ito yung typical na kulay green na nabibili sa sa palengke. Ito yung mga Japanese cucumber na hindi masyadong watery, Yung sapal nila sa gitna ay hindi ganoon kadami. So more on sila, laman. Puro laman sila.
So ayan ang ating mga pipino. Ayan, ang dami. So gaya nga nasabi ko sa inyo, no, magkakaibang edad yung ating mga pipino. Hindi natin sila pinagsasabay-sabay. Ito ano yung parang yun nga, gaya nga nasabi ko, hindi magsabay-sabay yung supply natin ng pipino. Ayan, mga pipino. Ayan. Tapos doon medyo malaking pipino. Ayan, hindi pa sila namumunga. Tapos dito sa likod, ayan, mga maliliit na pipino. Para hindi nga nagsasabay-sabay yung ating mga supply ng pipino. Tapos dito guys, meron tayong mga siling labuyo. Ayan, tapos mga kamatis. Halos mga kamatis ang nakatanim dito, no? Ayan. Dadaming bunga yung mga kamatis natin. So na-prune na natin sila. At para makapag-focus yung kanilang bunga or makapag-focus yung halaman sa kanyang mga bunga. So ayan mga kamatis natin. Ayan. Guys, yung ating rabitan. So basta kapag natapos to, papakita ko sa inyo. So sa ngayon, wag muna natin siyang isama sa vlog. Pag may mga laman na, nalipat na natin yung mga rabbit, doon natin siya i-vlog. So ayun guys, kahit dalawang video lang per month sa YouTube ay nakakapag-upload tayo. Pero kung yun nga, kung gusto nyo akong i-follow sa Facebook, Reels, tsaka sa TikTok, pwede naman kasi mas updated yung mga video natin doon. Pero sa YouTube, papangako ko dalawang video per month ang ating gagawin para ma-update ko kayo sa ating project sa ating farm. Abangan nyo, update ko naman kayo dun sa mga animals natin doon sa side na yun. So maraming salamat, bye!